Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po mga kauntahan at welcome to another informative and enjoyable episode of People's Court. And now on its new airing day and time slot. Sabado na po tayo at prime time pa para mas marami ang makapanood syempre pa. Isama si Mr., si Mrs., si Ate at si Kuya. Together, let's learn the law. It's me again, ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at kasama pa rin natin ang Judge ng Bayan, si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Al, and hello din po sa inyo, aming mga kahuntahan. Ako po muli si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. And yes, welcome po to another episode of People's Court, but with weekend vibes. Yes. Kaya po ang attire ko, parang weekend lang. Yes. No? So layunin naman po natin na hindi lang maging educational show ang programang ito, kundi isang magandang pang-bonding ng pamilya tuwing Sabado ng gabi. That's right. Now, speaking of pang-weekend, yung suot, saan tayo mamaya, Judge? O, diba? BGC? Pwede. Ayun, so sinabi mo pa, Judge, no? Ayon nga sa isang kasabihan na the family that prays together stays together. Actually, hindi lang sa pagdadasal, kundi sa maraming bagay mas masaya talaga kapag magkasama ang buong pamilya. Yes. Tulad ng sa pagkain, pamamasyal, at syempre sa paglilinis ng bahay. Oo, hindi pwede pamamasyal lang. Dapat pati yung paglilinis. Correct. Okay. Ayun. So ngayon, baka hindi lubos na maunawaan ang show na ito ng mga bata. So we would like to invite the parents na para ma-explain nyo rin sa mga kabataan kung ano ang ating show. Because we should start them young, sabi nga nila. Yes, tama. That's true, Attorney Al. We hope to arouse curiosity among our youth. Pukawin natin ang kanilang interes sa batas. Tandaan, ang batas ang nagdidikta sa ating mga karapatan at obligasyon. Daan din ang batas para makabit natin ang ating full potential at gumanda ang ating buhay. It governs not only our public lives but also our private life. Kaya sa mga new viewers natin, mga kabataan most especially, welcome to People's Court. Yes. Di ba may ganun pa sa bangga ang folder? Ayan. Talaga, game na game si Judge talaga. So, welcome to the People's Court. Which, by the way, we are happy to say, People's Court will still be with GNN, of course, pero may bago na kaming pangalan. It's One Media Network. Yes, so you will see that in our shows, sa mga logos, sa mga station IDs and everything. Ayan. So speaking of legal knowledge, napanood nyo ba ang last episode natin na pinamagatang Makikiraan po tungkol sa easement ng right of way with our special guest, Attorney Morgan Nicanor? Magbalik tanaw tayo. Roll VTR. Kung kaya niyong wag paabutin sa court, huwag nyo nang paabutin. Kasi it will consume your time. Tapos yung stress pa. Always remember that peace of mind is better than anything. Yeah. Thank you to our production team for the highlights video. And thank you din sa ating special guest na si Attorney Morgan Nicanor for guesting in the show. So ulitin ha. So, Attorney Al, ano ang mga takeaway or pabaon mo mula sa episode natin na yon? Yes. Siyempre, ang takeaway ko yung TikTok natin. O, diba? Na parang kahit kahit injured si Attorney Morgan, nakapag-TikTok. nakapag-TikTok pa rin. Galing. So anyway, thank you, Judge. And thank you din kay Attorney Morgan for his simple yet informative discussion on the easement of right-of-way. So ang takeaway ko from that episode ay tungkol sa kung ano nga ba ang dominant estate at ang servient estate. Ayon po kasi sa Article 613 ng Civil Code of the Philippines, the immovable in favor of which the easement is established is called the dominant estate. That which is subject to that easement is called the servient estate. Yes. So yan. Meanwhile, sa isang kaso ng Supreme Court dated March 2021 na pinamagatang Spouses Fernandez and Aquino versus Spouses Delfin, ipinaliwanag ng Korte Suprema na an easement is an encumbrance on a property for the benefit of another property owned by another. Yes. It involves a grant
to use a portion or aspect of that property without relinquishing ownership or possession over it. Yes. The property on which the easement is imposed and which will be used by the other is called the servient estate. Meanwhile, yung property to which the use is granted is called the dominant estate. In other words, yung kailangang magbigay ng paggamit o ang right of way ay ang servient estate. Samantalang yung pinagbibigyan ng paggamit o right of way ay ang dominant estate. Ayan. So, ikaw naman, Judge, anong mga takeaway mo from our previous episode? Ako, thank you muna, Attorney Al, sa pagpapaliwanag at pag-remind sa ating mga kahuntahan tungkol doon. No? So, kumbaga, yung servant estate ang nagpaparaya. Ayun, Tama? diba? Samantalang yung dominant estate ang pinaparaya at pinagbibigyan. Yes. Ako naman, i-emphasize ko lang ang mga requisites or kailangan para magkaroon ng karapatan ng isang tao na mag-demand ng compulsory right of way. Nasa Article 649 at 650 po ito ng ating Civil Code of the Philippines at sinamarize ito ng Korte Suprema dun sa isang February 2015 case, yung Reyes versus Spouses Ramos. So ito po yung mga requisites, no? Una, meron pong immovable na surrounded or napapaligiran na iba pang immovable, katulad po ng lupa, no? Belonging to other persons at wala pong sapat na daan or outlet papunta sa public highway. Pangalawa, meron pong payment or pagbabayad ng proper indemnity by the owner of the surrounded immovable. Pangatlo, number 3, yung isolation po ng immovable na yon ay hindi po dahil doon sa action mismo nung may-ari ng property na yon. At pang-apat, yung proposed easement of right-of-way is established or ginagawa dun po sa point na least prejudicial dun sa servient estate, no? And insofar as consistent with this rule where the distance of the dominant estate to a public highway may be the shortest. Pero ano pa rin doon yung least prejudicial, diba? Least prejudicial pa rin ang kumbaga ang superior criterion. Yes. Yan. Halimbawa, kung ang tatamaan, ang madadamage doon sa Yung servant bahay estate, yung mismo. buong bahay, di ba? Ayun. Eh kahit pinakamalapit yon doon sa public highway, maaaring di pa rin yun. As compared dito na baka mas mahaba, pero yung garahe lang, parang gano'n, yes. di ba? Basta Yun least yun. prejudicial doon Least sa servient prejudicial. estate. Oo, doon sa tatamaan, Ayan, sa magpaparaya. Correct. Hindi dahil ikaw ang pinagbigyan, ikaw na ang masusunod. Correct. Tapos sabihin mo, itong gusto ko kasi mas maiksi yung ano ko rito sa Yes. highway, Oo. di ba? Para may kaibigan ako ganyan. Anyway, so, thank you, Judge, for your pabaon on the easement of right-of-way. Add ko lang, Judge, na ang burden or obligation na i-prove ang mga nasabing requisites ay nasa taong gustong magka-right-of-way. Yes. Now, mga kauntahan, sana ay napanood ninyo ang ating previous episode. Kung hindi nyo po napanood o gusto nyong panoorin ulit, available po ang Makikiraan po episode sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Kasama ng lahat ng episodes natin from episode 1 on the Declaration of Nullity of Marriage. Lahat po ng yan ay easily accessible sa inyo, mga kauntahan. At para marami pa ang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our social media accounts and our episodes po. And of course, our heartfelt thanks po sa lahat po na nag-share at nagsishare na ng episodes natin. And TIA, ano yung TIA? Thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Again po, ito lagi namin sinasabi ni Attorney Al, knowledge is power and sharing is caring. Yes. Ayan. Pero para mauna po kayo sa ating mga latest episodes, pinakamainam na panoorin nyo po ang premiere airing ng bawat latest episode na hindi na Thursday, kundi tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa Golden Nation Network. Na ngayon ay One Media Network na mapapanood sa Channel 1 sa GSAT, Channel 73 sa Sky Cable at Channel 28 sa Pacific Cable. Meron din po ang GNN or ang One Media Network sa ibang local cable networks at pati na rin sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. At kung hindi nyo naman po napanood ang premiere airing ng episode natin sa bago nitong time slot ng Saturday, may reruns naman po ang lahat po ng episodes ng People's Court, ay at least yung latest episode ng People's Court sa GNN on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing uli for the next episode.
So, ang tanong ng bayan, naka-GSAT na ba ang lahat? Ayan. Kung hindi pa or kung wala pa po kayong cable or di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang GNN sa current cable provider ninyo, ano pa hinihintay nyo? Kumuha na po kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of GNN like The People's Court, lalo na po at may mga upcoming new shows ang GNN. Bukod pa ron, kung may GSAT kayo, may access din kayo sa iba pang local and international channels. So for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And with that, it's time na for a special shout out to some of our kahuntahans. Now, sino ba ang mga babatiin natin today, Attorney Al? Yes, as usual, meron tayong dalawang babatiin. So, Judge G, ang una nating babatiin ay ang kahuntahan nating si Kimberly Cardo Lumba na nag-post kamakailan sa TikTok dance natin with Attorney Warren Concepcion. Oh, okay. Na guest natin doon sa episode on banking, Yes, bank loans. Ayan. Ang message niya ay, "Thank you again. I am Honey Y. Lumba. Always taking time to watch this program." Oh, yun nga. Yan. Diba? Hi, Lumba. Ma'am Honey Lumba. Now, our next special shoutout ay para sa kahuntahan natin na si Princess Jomeline Paredes Dagot na hindi lang basta nag-post ng message niya doon sa Facebook page ng People's Court. Nagpadala pa siya ng resibo. Wow. Ano yung resibo na yun? Picture na kinuhanan niya nung nanood siya sa GNN ng episode natin on the IBP National Legal Aid Program, with no less than the director himself of the National Legal Aid Center, no? National Center for Legal Aid pala, NCLA. So maraming salamat po sa inyo sa panunood and for supporting People's Court. At para po sa iba natin mga kahuntahan, magpadala lang po kayo ng mga resibo ng pictures kasi natutuwa po kami sa ganun at nai-inspire. Correct. So, thank you very much, Ma'am Princess. Now, bukod kina Ma'am Honey at Ma'am Princess, may isa pa tayong babatiin today dahil special request ito ng isa nating regular na kauntahan na si Sir Dennis Basilan. Nag-direct message siya sa atin sa Messenger at pinapabati ng happy birthday ang mayor nila sa Nakar, Quezon na si Mayor is Ese Razul. Ayan. So, happy birthday po, Mayor Razul. Ayun. Belated happy birthday po, Mayor Razul, noong July 20. Yun. Hangang-hanga po talaga sa inyo ang kahuntahan natin na si Sir Dennis Basilan. Kaya keep up the good work po for Nakar, Quezon, Mayor. Ayan, salamat uli, Ma'am Honey, Ma'am Princess at Sir Dennis. At sa iba pa natin mga kauntahan, maraming salamat po sa suporta sa People's Court. Kayo po ang inspirasyon namin ni Judge G at ng buong People's Court para po ma-improve pa po lalo ang show. That's true po mga kahuntahan. Kaya po please continue to watch and support People's Court, ha? Now, Attorney Al, it's time na for our personal shout-out. Sino ba ang babatiin mo this week? Yes, okay, thank you, Judge. So, una-una, binabati ko ng happy birthday ang aking papang, Marjuk Jumrani. Yes, who celebrated his 9th birthday last August 2. Ay, nth na. Kasi wag daw sabihin yung edad. Ayaw sabihin yung edad. Correct. Okay. So, ayos, happy birthday, Pang. I miss you and I love you. Ayan. So, I wish you many more years and good health always. Enjoy your birthday dinner with, as usual, your partner in life, si Mami. So, ang next na babatiin ko ng happy birthday, Judge, ay si Donnie, na magbo-birthday next week. Ayan. So, ano ba? Thank you for everything and alam mo na yun. Yes, so see you in Bali para sa birthday vacation mo. Nice. Ayan. Now last but not the least, binabati ko ng happy watching, hindi lang dahil birthday, no? Kundi happy watching kay Antiwas, July at Mang Dodo na nanonood sa atin ngayon mula sa Pagadian City sa Buanga del Sur. At kumuha talaga sila ng GSAT cable para mapanood lang tayo, Judge. Kaya mukhang napipresyo ako na batiin sila every week. Baka daw baka isoli yung buong satellite dish na gano'n. Joke lang. So, yun. So, I hope you're enjoying the show, Antiwas, July, and Mang Dodo. Please continue watching and supporting the show. Ayun. Now, thank you for that, Attorney Al. At hello sa mga binati ni Attorney Al. Happy birthday kay Papang Marjuk at kay Donnie. At hello po, Antiwas, July, at si Mang Dodo. O, diba?
Naalala ko po, please continue to watch our show, ha? At ako naman, ang special shoutout ko for today ay para po kay Mrs. Elizabeth Lau Saavedra, ang beautiful mother ni Attorney Eunice Saavedra na naging guest natin last year sa Best Bar Ever episode natin. Sabi kasi ni Attorney Eunice, Attorney Al, lagi raw nanonood ang mami niya sa atin. Every week talaga inaabangan. Kaya maraming salamat po, ma'am. And hello po sa inyo, pati sa Saavedra family at sa lahat ng mga kahuntahan nating taga Zamboanga. Ayan. So hello po sa inyo, Ma'am Elizabeth at sa lahat ng mga taga Zamboanga. Namimiss ko na rin tagang beautiful city of Zamboanga and the entire Zamboanga Peninsula. Ayun, Zamboanga kasi Peninsula. ang Pagadian is in Zamboanga del Sur. So doon ako lumaki, tapos lumipat lang kami sa Zamboanga City. Okay, city tapos Zamboanga. Tapos may yung other two provinces are Zamboanga del Norte and Zamboanga Sibugay. Ayun, Sibugay hindi Sibugay. Okay. O, di ba, hindi lang po sa batas kayo matututo, pati sa proper pronunciation ng mga bayan, at saka sa geography. Yes, diba? at saka sa geography. No, diba? Ayan, so, Judge? Okay, and with that, pwede na tayo mag-topic reveal. Ano nga bang pag-uusapan natin today, Attorney Al? Alright, so Judge, mga kauntahan, madami na ang nagtatanong sa amin tungkol sa lupa. True. Ayan, hindi yung sa paso ha, kundi yung lupa talaga. Oo. Yung ibang mga tanong ay naging paksana ng mga past episodes natin. Halimbawa, kung ano ang gagawin sa nangungupahan sa lupa na ayaw umalis. Episode 9, ejectment. Kung ano ang gagawin kung walang access ang property sa public highway. Episode 82, makikiraan po. At kung ano ba ang proseso ng pagpapakorrect o cancel ng mga titulo ng lupa. Episode 24 on correction and cancellation of entries in the certificates of land titles. Pero ang hindi pa natin na pag-uusapan ay mismo yung pagpapatitulo ng lupang pag-aari. Tama yan, Attorney Al. Kaya mga kauntahan, ang episode na ito ay patungkol naman sa basics of land registration. Para ito sa mga nagnanais na patituluhan ng kanilang mga lupang pag-aari. Ano nga ba ang proseso para doon? Ano rin ba ang epekto ng pagpapatitulo ng lupa at bakit ito mahalaga? Lahat po ng yan ay sasagutin natin mamaya kasamang ating special guest na talagang expert po ito. Hindi matatawaran ang kanyang expertise. Yes. Pagdating sa land registration laws. Correct. At syempre, abangan nyo rin po as usual sa ating second segment ang pagsagot namin sa inyong mga tanong at pati na rin ang konting patikim tungkol sa topic natin today. So lahat ng yan sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome po mga kauntahan sa Legally Speaking segment natin. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa po, hindi pwedeng mawala ang abogado ng mga kahuntahan natin na si Attorney Al Jumrani. Hi again, Attorney Al. Hi again, Judge, and to all our kauntahans. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ay may sasagutin tayong dalawang tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin na basics of land registration bago natin ipapakilala ang ating special guest. So sagutin na muna natin ang mga katanungan mula sa ating mga kahuntahan. At since ikaw naman ang naunang sumagot last episode, Attorney Al, sige ako na ang sasagot ng first question natin this week. What's the first question? Ako ba talaga last week? Pero sige, wala nang bawian. Ikaw nga ba? Ako ba? Anyway. Ayan, so Judge, the first question comes from our kauntahan na si At the 7th.
Ba't ganun? Oo nga eh. Siguro special sa kanya yung seventh floor. Baka. At the Seventh floor seventh. talaga. Where you Number at? 7. Where you at? I'm at the At seventh. the 7th. Yeah. Oo. O diba? So, na nag-post siya ng tanong sa episode 73 natin on Endo with Attorney Paul Sanggalang. Ang tanong niya ay, how about the term regular seasonal? Are they regular or contractual? Are there also differences in company benefits? Or should they be considered the same as regular? Oh. Di ba? Oo Ano masasabi mo sa tanong? Thanks, Attorney Al. And 2 at the 7th. Ang cute ng iyong ano ba tawag sa pangalan mo ito ganun? Ano ba? Name sa Display YouTube? name? Oh, display name for your question. Pero bago namin sagutin ang tanong mo, may tanong muna kami para sa'yo. Law student ka ba? Baka naman yung tanong mo, ito ay para sa labor law class mo, ha? Dapat ikaw ang sumagot niyan, ha? Baka binasa mo lang sa amin. But seriously though, maganda ang tanong na ito dahil mabibigyan tayo ng chance para liwanagin kung ano nga ba ang seasonal employment. And for this, we will refer to the January 2014 Supreme Court decision in the case of Universal Robina Sugar Milling Corporation versus Asibo, kung saan muling ipinaliwanag ng Korte Suprema ang tatlong uri ng employee arrangement sa Article 280 ng Labor Code. Ano-ano nga ba ito? First, regular. Second is project or seasonal. And third, casual. Now, in connection with seasonal employment, sinabi ng Supreme Court sa naturang kaso na seasonal employment operates much in the same way as project employment, although it involves work or service that is seasonal in nature or lasting for the duration of the season, kaya seasonal. As with project employment, although the seasonal employment arrangement involves work that is seasonal or periodic in nature, the employment itself is not automatically considered seasonal as to prevent the employee from attaining regular status, no? To exclude the asserted seasonal employee from those classified as regular employees, the employer, yung amo, no, must show the following. Ano po yun? First, that the employee must be performing work or services that are seasonal in nature. And second, he had been employed for the duration of the season. Hence, when the seasonal workers are continuously and repeatedly hired to perform the same tasks or activities for several seasons, or even after the cessation of the season, this length of time may likewise serve as badge of regular employment. Ayun. So, parang yun yung indication na hindi lang talaga siya for the season kasi paulit-ulit eh. So, patuloy pa na Supreme Court, in fact, even though denominated as seasonal workers, if these workers are called to work from time to time and are only temporarily laid off during the off-season, the law does not consider them separated from the service during the off-season period. Kumbaga The parang law- ano lang. Naka-leave, no? Yes. The law simply considers the seasonal workers on leave until re-employed. Ayan. So, pag ang isang seasonal employee ay may tuturing na regular employee, kailan po yun? Base dun sa nabanggit na pamantayan. Then, necessarily, he or she is entitled to the legal benefits that a regular employee is entitled to. So, yun yung seasonal regular. Yung nagiging regular siya. Napakalinaw ng explanation mo, Judge. Actually, habang na-explain mo yun, may mga naisip na ako, like, yung mga nag-work sa catering. Oh, yan. Yan, halimbawa, yung wedding seasons. Oo. Yan, from June to December. Tapos, yung company mismo, parang they take a break na from January to na wala mo ng kasal doon. So, yan, nalilay off mo na temporarily. Tapos sila din On ulit, leave. na-hire din sila sila. rin. So, parang Magiging considered seasonal employee. Another example would be, ito sa mga tours. Like, halimbawa, pagka rainy season, hindi sila nagtutour, yung mga bangka, mga tour guides, ganyan. Pero, pag start na ng January, umaarangkada na naman yung tourism. So, ayan, sila ulit, na-hire na naman sila. As, Oo, pagka inulit-ulit yun, regular, kahit na seasonal supposedly sila, ito yung regular seasonal na. Kasi Correct. sila pa rin paulit-ulit yan. Tapos they do work that is, kumbaga, related doon sa business na yun ng employer. Correct. Diba? So, yun yun, no? Ayan, so there you have it, another very exhaustive discussion from Judge Jing. So trivia po about Judge Jing, mga kauntahan. Ganon, may pag-ganon na tayo Yes, ngayon. oo. Second highest grade niya sa bar exams ang labor law. Oh, Ayan, talaga. diba? So hulaan niyo po anong highest niya.
Diba? May pag gano'n na tayo talaga. Akala Okay. nyo akala nyo papahula ko yung grade niya. Kundi, hulaan nyo po ano ang highest subject, yung grade or subject na may highest grade niya sa bar. Oo. Yan. At merong At may premyo galing sa kanya. ako talagang galing sa akin. Yes. Ikaw nagpa-trivia, Syempre, dapat ako diba? tapos ako magpapapremyo. Correct, kasi nahulaan nila yung highest grade mo. So, ikaw Buti pa, joint na lang tayo kaya. sige. Hulaan nyo rin po mga kahuntahan. O, since ganun, para joint kami talaga. Sige. Kung saan namang subject ang highest ni Attorney Al. Kasi tandaan nyo po, lagi ko pong inuulit-ulit dito sa show, ang civil law expert, ang resident civil law expert natin ay si Attorney Al. Ang tanong. Yun ba? Yun ba? Yun nga, I don't diba? know. Ganda Hindi ko nun. confirm. Hindi ko i-deny. Correct. Ayan. So, pag yung makakahula po ng tamang sagot to both, no? Kung ano po yung highest subject na highest, kung saan ako highest sa bar exams, at yung kay Attorney Al, yun po, may premyo yan. Promise. Yes, diba? sige. Pati ba naman ako judge, ha? O sige na nga. Pero mga kauntahan, dapat tama ang sagot, no? Para doon sa dalawa. Oo. So, hindi pwedeng 1 out of 2. Kundi Yes. 2 out of 2. Yes. No? Dapat tama ang sagot para sa aming dalawa kung ano ang subject na highest namin ni Judge Jing. May clue na po kayo kay Judge Jing. In-exclude or i-exclude na natin yung labor law kasi second highest niya po yun. So, there are 8 subjects, so minus 1. So, 7 subjects na lang ang pagpipilian nyo. Ngayon, para sa akin, bibigyan ko na rin kayo ng clue. Aside no? from... Wala aside from. Okay, Basta sige. ang clue na ibibigay ko ay wag nyo na isama yung criminal law. Dahil lowest ko po yun. No? Talaga So, ba? hindi ko highest yun. Oo, 75. Oo, Okay. kahit ako makapaniwala. O sige, bigyan ko rin po kayo ng another clue. Ang lowest ko po is political law. So yan na, marami na score? Wag na. Basta hindi ka Ayan na. naman DQ. Hindi ka na DQ. O syempre, kung na DQ ka, hindi ka naging abogado ngayon. ngayon. Naman. Diba? Mataas naman po yung overall. Yes. Wag na lang natin alamin yung mga Pero talaga grades nasad nito. talaga ako nang baba ko sa criminal law. Pero sa law school talagang galing-galing ko sa criminal. Feeling ko lang yun na magaling ako sa criminal law. Yung ba? Pagdating sa Pero bar. sa bar, Oo. bakit 75? Nakakalungkot. Siguro sana kung binigyan ako ng 80 doon, baka ako pa nag-top at hindi si Anel Diaz. Ano Diba? yan? Di ba, Attorney Al, dahil in practice Friend naman. ko yan si Attorney Okay. Diaz. Ayan. Ay, ano naman, no, in practice, kahit na ganun yung grade mo dun sa criminal law, naging magaling naman na criminal lawyer ka. Ayan. So yun mga kauntahan na, please send your correct answers either by commenting on this episode on Facebook or YouTube or by sending us a direct message via Messenger or TikTok. In the meantime, Attorney Al, are you ready na for your question? Akala ko wala na question because doon sa ano natin. So, no choice. So, ano ang second question natin, Judge? Okay, talagang no choice ka naman. O yan, so ito na. At kayang-kaya mo naman ito kasi nga expertise mo ito. Kahit Okay. nakapikit ka pa, kayang-kaya mo ito sagutin. Ready na? Oh, sige. Okay. Let's try. Okay, it comes from our kahuntahan na itago natin sa alias na Juan na nag-DM sa atin sa Messenger. Ang tanong niya ay, good evening, attorney. Tanong ko lang po, nasa 40 years up na kami nakatira sa isang residential area, some houses built by the company. Noong year 2000, na-award po ang lupa by CARP. Tanong ko lang po, kasi ang residential na tinatayuan ng bahay namin is walang CLOA. Kasi hindi kasama sa survey pag-divide ng lupa para sa mga beneficiaries. Plano ng kapatid ko magtayo ng bahay sa tabi ng bahay ng parents namin. Tapos ngayon, ayaw kami payagan ng company magtayo ng bahay. Pero ang company sa ngayon, nagrerenta na lang sila sa lupa ng mga beneficiaries. Wala na silang sariling lupa. Ano po ba dapat namin gawin or may right na ba kami magtayo kahit walang consent nila? Kasi nasa 40 years naman kami nakatira dito. Salamat po and God bless. So yan, Wait lang, Attorney Al. pupunas lang ako ng ilaw. Nag-nosebleed ata ako sa tanong na. Joke Okay, lang po. sige. Ayan. Ayan. So, thank you, Judge, and thank you din, Juan, for your question. Medyo masalimuot yung tanong mo, pero try ko sagutin. So, first, no, based on the question, nasakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ang lupa kung saan kayo nakatira, pero hindi kayo kasama sa mga nabigyan ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Yung bahay ng parents nyo ay isa sa mga residential houses naman na pinagawa nitong company na to. If this is a subdivision developer, hindi malinaw sa question. Yes. Ngayon, gusto ng kapatid mo na magtayo sa tabi naman ng bahay ng parents nyo, pero ayaw payagan ng company na gumawa naman ng bahay ng parents niya. Oo. Okay.
Pero ayon pa sa question mo, nangungupahan na lang ang company sa mga nagmamay-ari ng mga bahay na pinagawa nito. Naho. Okay? Dahil wala na nga raw siyang pagmamay-ari na lupa. Oo. So ang tanong mo, pwede bang magpagawa? Kasi ito yung, ultimately, this is the question. Pwede bang magpagawa ang kapatid mo kahit walang consent ng company at sa dahilan 40 years na kayo nakatira dyan? Tama ba? Hopefully, tama ang restatement ko ng question. Ako, mas malinaw na ngayon, Attorney Al. So, anong sagot mo? Parang ano pa? Wala, dinidelay ko lang. Baka pwede ikaw na sumagot. Hindi, joke lang. Hindi, talaga ikaw to. Pang-iyo to. So, yeah. Gusto mo ipa-confirm natin mamaya sa ano natin, sa special yes, guest. pwede. Diba? Yeah. Okay. So, well, ang kasagutan dyan ay nasa kamay ng Department of Agrarian Reform or DAR. Bakit? Kasi kung ang buong property ay covered ng CARP at nagbigay na ng CLOA ang DAR, check nyo sa DAR kung sa parents nyo ba talaga ang lupang kinatatayuan ng bahay nila. At pati na rin ang katabing lote kung saan gusto ng kapatid mong magtayo ng bahay. For all you know, you are all standing on someone else's land. Baka ginawad na sa iba yung property nyo at baka paalisin pa kayo dyan. Dapat mas concerned kayo kung sino ang totoong nagmamayari ng lupa, kung saan kayo nakatira at hindi dun sa company dahil as you said, wala namang pagmamayari ang company dyan at nangungupahan lang din. So our advice is pumunta po kayo sa DAR, check nyo po kung sa inyo ba in-award o sa inyo i-award ang lupa kung kayo nga kung, dyan sa kung saan kayo nakatira. Yung issue nyo dun sa company, pwede nyo pong idulugan sa DAR para ma-resolve ng DAR yan at kung kailangang pigilan ang company sa panghaharas sa inyo, pwedeng gawin niya ng DAR. Ang DAR talaga makakaresolba ng mga issues of ownership over lands covered by the Comprehensive Agrarian Reform Program. O, diba? Another clear discussion from our civil law expert, Attorney Al, Yes. no? At yun Yes na nga daw, po. sabi ko, yes. Ngayon ang tanong nga, yun po ba ang kanyang ano? Yun ba talaga yung issue? Hindi, yun ba yung ayun hayos mo sa ko. bar? O, Secret. diba? Yan na nga, kaya yung magugulat puhulaan kayo nyo, kung diba? ano, diba? Okay, Actually, pero, i-check ko pa. Hanapin ko pa doon sa, di ba meron tayong rating from the Supreme Court. yes. Ayan. Pero yun po, in the meantime, yun, sumagot po kayo doon. Pag nahulaan nyo po, pareho yun sa aming dalawa, may prize po kayo. Yes. Now, going back to Juan, I'm sure na naliwanagan siya tungkol sa concern niya, no? So, mga kahuntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin, tulad ni na at the 7th, at pati po si Juan, please let us know. Pwede nyo pong gawin yan by sending us a direct message via Facebook Messenger, or pwede nyo din pong i-post ang mga tanong nyo sa comment, as a comment dun po sa episodes po natin sa ng People's Court, whether sa Facebook or sa YouTube. At yun na nga po, pwede naman DM, direct message sa atin. However, paalala lang po uli mga kauntahan, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern nyo, kumonsulta na po agad sa isang abogado, private man yan o public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo, or sa pinakamalapit na IBP local chapter for proper legal assistance para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po ang mas makakasuri ng inyong mga specific tanong at concerns. Dito po kasi sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo. Yun, that's right, Attorney Al. At mga kahuntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer sa simula ng show, pakitandaan po, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan namin mga hosts ng People's Court at ang mga kahuntahang nagtatanong po sa amin. So with those clarifications and reminders, Judge Jing, pwede na tayo magbigay ng konting overview tungkol sa basics of land registration. Yes, Attorney Al. Now, unang-una dyan ay ang Regalian Doctrine, no? Ano yan? Ayan. Ito ay nakapaloob sa Section 2, Article 12 ng Saligang Batas na nagsasabi na all lands of public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all sources of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the state. Dahil dito sa Regalian Doctrine na ito, sinabi ng Supreme Court sa landmark case ng Heirs of Malabanan versus Republic, which was promulgated on September 3, 2013, that all lands not appearing to be clearly under private ownership are presumed to belong to the state. No? Thus,
O, sige, may sasabihin ka. So, ibig sabihin pala, pag may nakita kong bakanteng lupa, hindi ibig sabihin wala nagmamayari. Oo, kasi nga may presumption. No? Pagka hindi yan private, kanino siya? Sa? Estado. Oo, sa Estado. Thus, public lands remain part of the inalienable land of the public domain unless the state is shown to have reclassified or alienated them to private persons. Yun. Alien. Dahil dyan mga kauntahan, hindi sapat na nakatira ka sa isang bakanteng lupa ng napakatagal para angkinin ang lupa. Even assuming na hindi ito pagmamayari ng kung sino man, yung tulad ng sinabi ni Judge kanina, ito ay inherently public land. Kaya sa kaso ng Collado versus Court of Appeals, an October 4, 2002 case, sinabi ng Supreme Court na mere possession by private individuals of lands does not create a presumption that the lands are alienable and disposable. Dapat may pagmamayari, ibig sabihin inaangkin ng possessor at occupant ang lupa through any of the modes of acquiring ownership under the Civil Code at pagkatapos ay ipinarehistro niya ito alinsunod sa proseso ng land registration na isinasaad sa batas. Ngayon, kung ano itong mga modes of acquiring ownership, ay malalaman natin yan later. Okay. Kasi baka sabihin na, well, nagtayo lang ako ng bahay doon, akin na ba yun? Oo nga, tama. Or di ba sasabi nila, sige lumiyong ka, akin ka na. Ano? Pag lumingon ka, akin ka. Okay, yun Pwede ba yun? Is that a mode of acquiring ownership? Oo nga, di ba sabi nga pati yun dun sa hanggang sa nakikita mo. Akin yan, parang ganyan, di ba? Now, at para sa kabatiran ng ating mga kahuntahan, dalawa po ang klase ng land registration. Una po ay ang original registration kung saan irerehistro ng isang private na individual ang lupa sa unang pagkakataon. At ang pangalawa po ay ang subsequent registration kung saan ang isang tituladong lupa ay lilipat naman sa pangalan ng iba. Kung anong ang mga proseso ng dalawa ay malalaman din po natin mamaya. Mahalaga ang pagpapatitulo ng mga lupa, mga kauntahan. Ito ang pinakamatibay na katunayan na ikaw ang nagmamayari nito at pwede mo ito igiit kanino man. Ayon sa Supreme Court sa Philippine Bank of Communications versus Register of Deeds, a March 11, 2020 case, the certificate of title serves as evidence of an indefeasible and incontrovertible title to the property in favor of the person whose name appears therein. At bilang registered owner, may mga karapatan ka na pinoprotektahan ng batas. Ang mga ito ay una, yung jus possidendi or right to possess. Pangalawa, jus utendi or right to use and enjoy. Pangatlo ay jus fruendi or right to the fruits. Pang-apat ay jus accessionis or right to accessories. Panglima ay jus abutendi or the right to consume the thing by its use. Pang-anim ay jus disponendi or the right to dispose or alienate. At jus vindicandi or the right to vindicate or recover. Galing naman. Kaya talaga, Judge, it is no surprise na pinapahalagahan natin ang munting papel na yan na kung tawagin ay certificate of title. Kaya paano nga ba magpatitulo ng lupa? Yan ang magandang itanong natin sa special guest natin, Attorney Al. Among many other questions. Hindi lang yon, marami kasi tayong tatanong. Kaya mainam na ipakilala na natin siya. I agree, Judge Jing, and it is my honor to introduce our special guest. He is a graduate of AB Political Science from the University of Santo Tomas, and he obtained his Juris Doctor degree from the Ateneo University Law School. He has 3 decades of professional experience in land registration law. He started his career in the Land Registration Authority as Chief of the Law Division in 2003 and went up the bureaucratic ladder until his present position as Deputy Administrator. Recognizing his competence in public governance, he was conferred by the Office of the President with the rank of CESO II. And in addition, our special guest is a law professor, a bar reviewer, and MCLE lecturer on land registration laws. But wait, there's more, Attorney Al. Our special guest was one of the bar examiners in civil law in the last 2022 bar exams or the Kagiwao Bar. O, diba? Ang galing talaga. Correct. So without further ado, we are truly honored and grateful to have on the People's Court stage LRA Deputy Administrator, Attorney Robert Nomar Bobby Leyretana. Hello, Dep Bob. Hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome po to People's Court. Salamat. Maraming salamat po talaga for accepting our invitation. Thank you then for having me in your
malaganap na palatuntunan at magandang gabi sa inyong mga kahuntahan. Ayan. Ako, thank you talaga, Dep Bob. Now, bago tayo magpatuloy, may personal question kami sa'yo na nabigyan lang kita ng heads up about it, pero hindi mo alam kung ano yung tanong. Okay. How personal is personal ba? Hindi naman tungkol sa love life. Eto, isa ka sa mga examiners ng Civil Law Bar exam last year, no? Anong maa-advise mo doon sa mga bar exam takers next month, itong sa Hernando ba? There is no substitute except study. Okay. Walang ibang study. Number 2, prayer. Sa ngayon, it's August 1 na. month away from Less than, no? from the bar. September na ngayon yung bar. Mga 40 September. days pa yan. So, ang second mo na lang na gagawin ngayon, except studying, tapos na kapag-aral ka na, is prayer, I think. Yun eh. And then focused, stay focused. Objective mo is to pass the bar. And then, during the bar exam, again, I use the word focus na naman. Huwag kang dagain. Aha. Yun ang importante. Huwag kang madaga. Kailangan, first question pa lamang, hindi mo na alam yung sagot. Huwag kang ma-discourage. Tuloy lang. Next question. Hindi mo nasagot. Next question. Tuloy-tuloy lang. Kasi pag yung first question pa nawindang lang, ka na, ay wala, tuloy-tuloy na. Kung nagpa-apekto ka doon. Yes. Diba? Ayun na. Yun, okay. So yun lang. Tatlong So practical more tip. on mental and psychological preparation na lang talaga. At saka yung spiritual. Yes, of course, spiritual. spiritual, of course. Yes, so, Ayan. yan. Yan mga kauntahan ng mga kukuha ng bar exam this year or in the future, remember Dep Bob's advice. Yeah, thank you very much for that, Dep Bob. So with that, let's have a short break muna. Mamaya sa third segment, pag-uusapan na natin ng masinsinan ang tungkol sa land registration. Lahat ng yan sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, kasama pa rin natin ang natatanging si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, at sa ating mga kahuntahans. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are really honored to have talagang super expert. Kumbaga, hindi lang expert, kumbaga mas mataas pa At doon. napakabait Siya na yun. pa. At napakabait. At Yes, down to earth. And, correct. nako, talaga naman, sobra. No other than the LRA Deputy Administrator Bob Leretana para pag-usapan ang basics ng land registration, Ayan. di ba? So welcome po ulit, Dep Bob. Yes. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang ating discussion. Yes, Attorney Allen. As always, sige, ikaw na magbuena mano sa ating mga tanong para kay Dep Bob. Ayan, okay. So ready na, Dep Bob. Ready Parang na. recitation lang. Kahit nakapikit si Dep Bob, kaya-kaya to. We Okay. will try. Oh, yan. So Attorney Bob or Dep Bob, binanggit natin kanina ang Regalian Doctrine. Dahil dito all lands of the public domain belong to the state and through the state they may be alienated and disposed to private persons. Ano itong mga classes of lands of the public domain at sino o anong ahensya ang may power to classify public lands para pwede ito ipamahagi, ma-alienate at ma-dispose sa mga private individuals? Okay. Una sa lahat, gusto ko lang malaman ng ating mga kahuntahan, bakit
bakit merong regalian? Saan ba galing yung regalian? Ang regalian ay galing sa salitang rey or king. Ibig sabihin, ang regalian doctrine ay nanggaling sa isang kolonyalistang konsepto. Ito'y ibinandera ng mga Espanyol. Bago magkaroon ng regalian doctrine, ang kapuluan natin ay pagmamayari ng mga ating mga kapatid na mga indigenous peoples, yung mga talagang katutubo. Kaya yung constitution natin nakalagay lands of public domain. Ina-assume na ang Estado ay pagmamayari niya ng lahat ng lupa because these are lands of public domain. Pero hindi sinasaad na bago dumating yung mga Kastila, ay meron na tayong mga katutubong kapatid na even before the Spanish conquest, they have been occupying these lands. At ito'y pribadong pribadong lupa. Kaya yung ating regalian doctrine sa ating konstitusyon at sa ating mga jurisprudence, meron ding exception to that rule. This is what we call the indigenous concept of native title. Yan din yung ancestral domain. Yes, kaya meron tayong native title. Pero ang general rule talaga is all lands in the Philippines is considered to be land of public domain. And therefore, isang individual, bago siya magkaroon ng ownership, pupunta muna siya sa Estado para humingi. Correct. 'Di ba? Yes. Humingi ng isang kasulatan at yan ay certificate of title. Okay. Ngayon, paano ka magkakaroon ng certificate of title? Okay. Pero bago yan, bago ka magkaroon ng katibayan ng iyong pag-aari, dapat i-prove mo muna na ikaw talaga ang nagmamay-ari. 'Di ba? So paano mo i-prove yung pagmamayara? Ito yung modes of acquiring ownership. Okay. Ang modes of acquiring ownership is sa ating batas ay occupation, succession, prescription, intellectual property, donation, so forth and so on. Ngayon sa lupa, ang usually na ginagamit ay prescription. Okay. Ibig sabihin, acquisitive prescription. Ikaw ay nandoon sa lupa for a number of years in possession and therefore, kwalipikado ka ng pumunta sa Estado para bigyan ka ng Titulo. karampatang titulo. Okay, if follow up lang doon sa question ko, no? Again, balik tayo doon sa lands of the public domain. Di ba iba-iba ang classes of lands? Meron tayong mga forest lands, timberlands, mineral lands. In fact, nag-i-issue nga yan sa Boracay dati nung rehabilitation. They found certain resorts, a number of resorts na standing on forest lands. Okay. So ngayon, anong classification dapat nung land para pwede mo ilapit o idulog sa Estado para ma-applyan mo ng certificate of title? Sa ating saligang batas, 4 na classification lamang ang nakasaad. Agricultural land, forest or timber land, mineral, and national parks. Okay. The 3 of these, the forest, the mineral, and national, cannot be disposed. Hindi mo pwedeng patituluhan except agricultural land. Agricultural land. Ngayon, meron pa isang kondisyon yan. Yes. Hindi lang dapat agricultural, but the state or the government must have declared it as alienable and disposable. Yun ang importante doon. A and D. Ngayon, ang next na tanong, sino ba yung nagdi-declare Yes. ng ang agricultural land ay alienable and disposable? Under the Constitution, it is a delegated power given to the executive branch of the government, meaning the President. Correct. Through the DNR Secretary, as his alter ego, can declare or convert or classify land of public domain, which is agricultural, to agricultural, which is A and D. Ayun. Okay. Ganon. So kailangan pala, bago mo patituluhan, check mo muna kung A and D. alienable and Paano mo i-check? Oo. Yan. Oo.
Google is the key. Yes, Google is the key. Pumunta ka muna sa NAMRIA. Ano yung Ano yung NAMRIA? NAMRIA? National Mapping Resource and Information Authority. Okay. Under the umbrella of DNR. Okay. Okay. Because meron silang land classification map. Tingnan mo doon kung itong particular na lote na gusto mong i-apply for a title is already part of a land classified as alienable and I disposable. see. Correct. Okay. After that, di may ano ka na. meron ka na, pwede. Anong ebidensya naman ngayon? Anong prueba mo? You go to the DNR. I see. Okay. Get a certification from a duly designated DNR geodetic engineer certification that indeed this land is alienable and And disposable. disposable. O, diba? Ayun. Galing. Alam mo ba, Ah. itong dating requirement na alienable and disposable, napakahirap kunin yan. Bakit po? Kasi ang daming requisitos. But because there was a new law, yung RA, yung Republic 11573, tinanggal na yung requisitos na napakarami na kailangan mo ka ng certified true copy of that proclamation or that certain document classifying the land as alienable. Ngayon, ano na lang, certification from a duly designated DNR geodetic engineer certifying that it is indeed Which A&D. pwede mo nang isabay pagka pinapasurvey mo yung property. Yes. Correct. Mas mabilis na siya. Mas mabilis na, Oo. ayun. Ngayon, Okay. Dep Bob, siguro kanina kasi nabanggit mo na yung mga modes, 'di ba, of acquiring, 'di ba, ownership. Ngayon, nabanggit mo nga yun tungkol sa prescription. Pero ano pa ba ibang modes? Kasi sabi nga, 'di ba, na yung possession of land mere possession of land does not make the possessor the owner of the land. So, pwede bang kahit konti lang, simply, in a simple manner, ano ba itong iba-ibang modes of acquiring ownership of lands? Una-una, possession, and your possession has reached a number of years Ayan. that it is now considered as a prescriptive period as against the state. Ang dating rule kasi dati na yung prescription daw ay hindi mo pwedeng ilaban sa Yes, against the Estado. state. Yes, correct. Ngayon, iba na. Okay. Iba na. Pwede mo nang i-invoke yung prescription, acquisitive prescription of 20 years possession. I see. Okay. 20 years na lamang. Aha. Okay. Okay. If you can prove that you have been in possession of that land for 20 years, all right, for as long as there is a declaration of alienable and disposable, go ka na. Go ka na, Pwede correct. na. Go ka na. Okay. Pero Dep Bob, tama po ba that this will only apply if that land is untitled? Yes, Oo, of course. Kasi kung titled na, Yes. hindi pwede ang Yes. prescription. Okay, but Pwedeng ano yan. pupunta tayo dyan mamaya. Yeah, Okay, correct. sige. Okay. So, ano na Pero tayo? ano pa ibang Oh, modes? Meron pa bang- possession at saka possession, prescription. Prescription, yun lang. Yun lang. Oh, Okay, kasi kung baka wala halimbawa, Dep Bob, through succession, kasi nabanggit din yun doon sa modes of acquired ownership, succession or through sale, deed of sale, baka papasok na sa subsequent registration, di po ba? Sa subsequent registration. oo. Ayun, kasi yun yung for At purposes saka, of pagka may transfer. deed of sale ka, you are deemed to be in possession of the land, di ba? May delivery of ownership and possession na yan kasama eh. Okay. Alright. So Ayan. ultimately, it's possession talaga. Actual possession Lalo of na the land. pagka yun nga, yung mga, Yeah, we're correct. talking of Oh. untitled. Untitled. We're talking Untitled. untitled. Kasi pag titled na, then Hindi, yung kahit papasok. 1,000 Yes. years ka pa dyan. Oh, hindi pwede. Which is Ayan. babanggitin nga ni Dep Bob mamaya. Okay. Okay, so kaya pala sinasabi sa jurisprudence, Dep Bob, na a certificate of title is a mere evidence of ownership. Yes. Kaya kailangan na the registered owner must have lawfully acquired ownership of the land prior to registration. So pag-usapan naman natin ang modes of land registration. Based on our research, nag-research kami ni Judge. Two common modes of original registration ay sa pamamagitan na yung administrative at saka judicial. Yung sa administrative ay free patent, yung sa judicial ay yung judicial confirmation of imperfect title. Ano po ba ang mga ito at ano ang kanilang kaibahan? Okay. Ayan. Dalawang batas ang nag-govern dyan. Yung ating Public Land Act, it's a Jurassic law that was promulgated in 1936. Oh my God. Wow. Right after the promulgation of the first 1935
1995 Constitution, the Public Land Act. And later on, nagbigay na naman ng panibagong batas, yung PD 1529. Ano ito? Ito yung mga batas na nagsasaad ng mga kaukulang rekisitos, kwalifikasyon ng sinong aplikante, at ano yung procedure, modes. Okay, ngayon, dito sa dalawang batas na to, there are only two modes of acquiring certificate of title. Klaro yan, ha? Kasi kanina, modes of acquiring ownership. Yes. Ito ngayon, modes of acquiring certificate of title. Yes. There are only two. Judicial and administrative. Okay. Pag sinabi mo judicial, syempre husgado. There are two modes also. An ordinary land judicial registration and a cadastral land registration. Okay. Okay, lagi nating narinig, ano ba yung Ano cadastral? cadastral? Correct. Ano yung kaibahan yan? Okay. Ang ordinary, na parang, ano ba to? Ordinary, lapas batchoy? Parang regular Okay. saka special. Oo. Ang ordinary, it means simply that you are the claimant. Ikaw yung may possession. You can prove that you have been in possession and such other requirements. Ikaw yung magpapatitulo, ikaw yung magpapasurvey, ikaw yung pupunta sa husgado, ikaw yung magbabayad ng expenses, and the court will issue a decision in your favor. A cadastral registration, on the other hand, it is the state. Initiated by the state. Si gobyerno ang magpapasurvey, kaya meron tayong cadastral map. Okay. Tapos si gobyerno ang magfa-file ng for lack of better term, en masse application. Yes, Parang isang Okay. munisipyo covered by a Lahat. cadastral map. O eto, magpapatitulo ang gobyerno. Kung walang sasagot dito ng mga individual possessor, ibig sabihin nito wala na. Wala nang magpapatitulo. Gobyerno na lang talaga ito. Okay. Yon ang cadastral I see. registration. Okay. Ngayon, Okay. Oh, sa sa kabila, administrative naman, well, of course, administrative. Wala sa husgado. Sa mga administrative Okay. agencies. Aling Okay. agency? Unang-una, DNR. Okay. Okay. Sa DNR, merong maraming tawag nila na public land patents title. Okay? Titulo rin siya. Kagaya ng titulo na ini-issue or as a result of a judicial land registration case. Kaya lang, iba-iba. Merong free patent, homestead patent, Yes. may mga sales Patent. patent title, blah, 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 blah. Okay. Ngayon, ang tawag dyan, administrative legalization of imperfect title. I see. Okay. Ngayon, as years go by and because of some legal reforms, ang ibang ahensya nagkakaroon din ng power to issue title, kagaya ng Department of Agrarian Reform. Okay. Ano naman itong public title na ito? CLOA, CLOA. or Emancipation Patent. Okay. Ngayon, merong Johnny Come Lately na ahensya, NCIP. Oh, yeah. National yes, tama. Commission for Okay. Indigenous Indigenous Peoples Peoples. na nag-i-issue din ng administratively issued titles. Ito nga yung sinasabi ni Judge Jing kanina, na CADTI at saka CALTI. Ancestral Domain Title at saka Ancestral Land Title. Oh, Okay. diba? Meron So pang yung mga ganon. agencies na yon are issuing title doon sa mga properties na under their administration or jurisdiction. Yes, Ayan. administration. Correct. Okay. Now, So, ngayon, ako na. nabanggit Yung na. sa DAR na tayo, yung sa Agrarian Reform. Kasi di ba kanina, DepAp, narinig mo yung question nitong si Juan. So, related doon. So, maraming lupain sa probinsya ang nasakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program or the CARP. Katulad nga yung tanong ni Juan, paano ba nagkakaroon ng land title? Kasi nabanggit mo nga kanina yung CLOA, di ba? Yung mga beneficiaries ng CARP, paano ba yun? Okay, sadly, yung Comprehensive Agrarian Reform Program natin, yung component na land acquisition and distribution ay nagtapos na noong 2014. Okay. Actually. Okay. Oo. Pero, yung mga nakabinbin na nagkaroon ng notice of coverage,
tuloy yun. Ibig sabihin, meron ng notice of coverage doon sa hacienda ni Don Manuel, hacienda, kung sino mga hacienda. Pag merong notice of coverage, itutuloy na lang yun. Okay. So, yun yung lumalabas ng mga CLOA doon sa mga coverages that were issued prior to the 2014. expiration of the CARP. I Ngayon, see. ano yun? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. Ipoprocess lang. Paanong process? Okay. Ang DAR, i-identify niya yung isang land holdings, i-identify niya yung mga farmer beneficiaries, kung sino man yun, yung isang 100 hectares, babahak-bahakin for 5 hectares each, i-identify niya yung mga tenants, and then it will be the title originally registered under the name of the hacienda owner will be transferred to the Republic. beneficiaries. Republic. Republic muna. Okay. And then isa-subdivide into smaller lots. Pag nagkaroon ng subdivision, yun na yun. Yung subdivided lots na yung magkakaroon ng CLOA, which is now registered under the name of each respective CLOA beneficiary. Ayun, okay. Okay. So meron din pala proseso yan, no? May proseso Just yan. because ikaw yung actual, sasabi kasi, ako yung nagko-cultivate, akin na to. Oo, And yung then, mga so ganun. kailangan Hindi, muna. may DAR, diba? may DAR, Yes, ano, may identification. Meron talaga. Alright. Okay. Okay. So ngayon, Dep Bob, pag-usapan naman natin itong proseso ng subsequent registration. Oo. Okay. Pumili tayo lang ng dalawang klase ng transfers. No? First is the sale and second is by succession or inheritance. Inheritance, oo. Paano po ba mapapatituluhan ng isang buyer ang kanyang biniling lupa at ng mga tagapagmana ang kanilang minanang lupa? Okay, una, yung deed of sale. Simple lang, dapat meron kang notarized instrument, yung deed of sale. Together with that, dapat nasa iyo yung owner's duplicate copy ng titulo, di ba? And Yung then, kulay pula, Dep Bob, di ba? ngayon, ano na, blue na. Blue na blue ngayon. na. Oo, Okay. computerized na tayo. Okay. Akala ko pag blue, Hindi. certified true copy lang yun. Hindi. Hindi na. Oo, Okay. blue So, na. owner's duplicate na bago, yung blue. Yung blue. Pero yung mga pula, yung pa yung before digitization. Before it was converted. Yeah. Pero meron pa rin ng mga pulang titulo meron makikita kasi pa. hindi pa na-digital. Friends yun. lahat, Anyway, oo. Okay. balik tayo doon. So, meron kang deed of sale, duly notarized, meron kang owner's duplicate copy, bayad ka sa BIR, in-update mo yung payment of the real property tax. Sa BIR naman, dapat bayaran mo yung capital gains tax. Yes. Ano pa ba? Tax declaration, yung updated tax declaration. And then, ayun, more or less yun yung mga mandatory basic requirements. Go to the RD, have it registered, surrender mo yung owner's duplicate copy, wait for another 2 days, 3 days, as the case may be, depending on the complication of the deed of sale or whatever instrument, and then voila, meron ka ng transferred title in your Title. name. Oo. Ay, meron pa pala ako Ano? kailangan bayaran mo yung registration fee. Okay. Kasi may decision ng Supreme Court Okay. na kapag hindi mo binayaran ng registration fee sa RD, magiging void yung result. Yung title. Magkano Correct. ba yung, if you, ano? Merong ano yan, may the scale? taripa yan. Okay, may taripa tarif. yan. Parang Okay. yung ano, sa course of filing fees. Yes. Ngayon, yung pag sa sa inheritance inheritance, naman. Pag si Papa, gaya ni Attorney Jumrani, di ba? Yung father mo, kabe-birthday lang. Di ba? Bakit mo yung tatay kung gagawin mo example? Happy birthday. Sir, Sige. alright. Okay. Example lang. Example lang. Okay. Sige. So, halimbawa, nagtaliwan na si Papa. Dalawa. Pwedeng pumunta ka sa husgado kasi nag-aaway-away kayong mga magkakapatid. Magpa-file ka ng judicial partition ng lupa registered still under the name of your deceased father. Tapos, ang husgado magsabi, ito yung pagpapahat-pahat niyan. Okay. And then that court order will direct the RD to issue a title to those heirs. Usually, Partition na. co-ownership kayo. Okay, oo. Ano muna yung buong Oo, property mo na? co-ownership Okay. Ang isa naman, voluntary. Kayo, nag-usap-usap kayo. Outside the court. Kaya ang tawag doon, extrajudicial settlement. Oo. Ngayon, usap-usap kayo.
Yung property ni Papa sa Forest Park, mapunta yan kay Bunso kasi si Attorney Al Jumrani, marami ng lupa yan eh. So yung Forest Park, napunta kay Bunso, di ba? Si ate naman, si Spinster, yung 5 room. Spinster talaga. Si yung 5 door apartment sa Sampalo, napunta sa kanya. Diba? Para at least may kita pa rin siya. Finally, ang binigay kay Attorney Jumrani, yung agricultural land sa Pagadian. Anyway, with that, okay, di meron na kayong paghahati-hati. Alright. Ganon din. Kaya lang dito may i-publish nyo muna yung extrajudicial settlement. Yung extrajudicial settlement. Bayaran nyo rin ng estate tax. Estate tax, ganun din. I-update nyo yung real property tax, declaration, so forth and so on. Then, yun na yun. Sa RD na. Magkakaroon na ng sariling titulo si Attorney Jumrani doon sa isang hacienda sa Pagadian, kay ate sa... And of course, surrender the owner's duplicate. Yes, the same as that voluntary deed of sale. Ayan. Di ba? Ang linaw, di ba? Oo nga. Ngayon, may tanong kasi minsan, paano pag nawala? Pwede ba yung photocopy lamang? Yung owner's duplicate paano nga po copy? pag nawala? Hindi talaga pwede yung photocopy. That's why may mga remedy, di ba? Yes. Dapat ipa-reconstitute mo, pa-reissue mo. okay. Sa husgado ulit yun, di ba? Hindi pwedeng That can be a subject matter of another. Correct. Oo. Yes. Now, Okay. actually, medyo kulang na tayo sa oras. Sige. Ano tayo sa last question Sige, muna natin. go. At ito, medyo sa kasi ni DepBab, pupunta ako, Attorney Al, dun sa last question Correct. natin. Sige. Ha? Sige, Kasi Judge. yung isa nating maiiwan, pwede nating i-clarify in a future episode siguro. Yes. Pero itong last one, para talaga to kay DepBab. Yan. Anong assistance ba ang po pwedeng ibigay, DepBab, ng Land Registration Authority at ng mga Register of Deeds para sa mga may tanong, issue or problema pagdating sa mga titulo ng lupa? Okay. Yan. Meron kaming FAQ doon sa aming website www.lra.gov.ph. Yung frequently asked questions, merong desk doon. Pwede nyo itanong doon. Meron din FB page. At talaga? Merong naka-designate na magsasagot ng Okay. mga At responsive naman ang sumasagot. from the looks of it, yes naman. Yes, yes. Oo. okay. Actually, na-check ko yan. Kahit dun sa mga posts ninyo, pag may mga nagko-comment doon na, hindi mo naman maiwasan yun, unrelated dun sa post, merong announcement na holiday ngayon as declared by the Office of the President. Tapos may tanong do about transfer of title. May sumasagot talaga. At pwede na oo. magpunta personally. Yun, how about pagka sa that? RD, Personally, meron ba at saka kayong sa public LRA? assistance Yes. desk? Actually, ang critical lang naman para ka pumunta sa RD is to validate the authenticity. Usually, yun lang naman ang katanungan So, ang una mo pupuntahan is go to the RD. You have the Xerox copy of the property you wish to buy. Kailangan meron kang photocopy. Check mo kung itong photocopy na to matches with the original copy filed in the RD. And how do you compare that? Get a certified true copy. Correct. And then, bago kayo magkapirmahan nung seller, kailangan kunin mo muna yung Owners original ng owner's duplicate copy. Because merong mga desisyon ng ang Korte Suprema natin na the least that an innocent purchaser for value should prove later on proving that he is an innocent purchaser for value is that he must at least see Correct. the original of the owner's duplicate copy. I see. Okay. Ayun. Ang ganda no ano na yun. Ha? Kailangan Reminder. makita mo. Oo. Kasi di ba merong ibang binili niya. Tapos hindi man lang binigay sa kanya yung owner's duplicate copy. Di ba? Ay, hindi siya innocent purchaser. Correct. So, in effect, what you're saying, DepBab, is that for those buyers na gustong mag-due diligence, andyan ang RD. You want to check the veracity, you want to check the latest status of the title, come to us, we can issue you a certified true copy. Actually, merong practical guideline na in-issue ang Supreme Court
in one of the decisions of the Supreme Court, although hindi siya stare decisis, hindi siya law of the case, pero parang practical guideline. There are 6 steps of verifying the authenticity of the title. First, hire a geodetic engineer. Yes. Determine the metes and bounds as appearing on the title. Diba? I-ocular inspection mo. Yes. And determine whether the seller is actually the one in possession. Kasi pag hindi siya yung nakapossession, questionable yung pagiging innocent purchaser for value. Correct. Okay. Oo, ganon. Number 3, ocular inspection, go to the local assessor's office. To the tax deck. Oo, you have to validate kung talagang siya yung nagbabayad ng ng amilyar. And then, well, may mga technical na to. You have to go back to the immediate trace back titles. Trace Yun yung back. Wow. trace back. Okay. Medyo na yan, medyo kailangan mo nang i-hire yung correct. due diligent lawyer. dyan. Yes. Okay. Oo. And then- Pero kung siguro halimbawa if you trust the seller, kapatid mo, kamag-anak okay mo, lang. okay na, no? Mga ganyan. Pero minsan Pero minsan, nagkakaunsehan pa correct, rin. ayan. Lalo na Yun. ngayon, ang Oo. daming Yes. robust. Correct. Robust ang ngayon, property sector. Yes, Correct. exactly. Kasi yun na nga, ang land talaga is an important resource, Yes. no? Kahit nag-ano kaliit yan, nabibenta yan. Oo. Ayun, ako, wow, ang dami na. Nakakamatayan. Oo, correct. Kahit Ayan. kamag-anak, Oo. magkakamatayan. Kaya nga po. Sad but true. Ayan. So ang dami na naman natin natutunan mula kay Dep Bob. Ayan. Super thankful po for you for sharing to us this very valuable information. Oo nga, Attorney Al. Ako, maraming salamat talaga, Dep Bob. And that's another topic checked off in our list talaga with your expertise. Ang daming natutunan for sure na ating mga kahuntahan. At nakakabitin, ang dami pa sana natin tanong. Sayang. no? Sobra nga Kaya lang, medyo nape-pressure na tayo dun sa time kasi sobrang na tayo. But siguro magpa-part 2 Yes, tayo. magpa-part no? tayo. Oo, Talagang magpa-part 2. Pero galak na diba, galak. bago tayo, kahit nag-overtime na tayo, hindi tayo pwedeng matapos nang wala kang huling habilin talaga. Yung kumbaga for this episode, ano yung mga last words mo with respect to our episode today? Pero not kumbaga babalik ka pa kasi babalik for pa a naman. future. So, Hindi siya in last context tayo, last habilin. Yes. Parang last will. Pabaon mo. Ayun, nasabi ko na actually, we have to be very vigilant in our transaction with respect to lupa. Unang-una, kailangan more or less alamin natin kung titulado man lang o hindi. Although, tama naman yun na pwede kang bumili ng mga untitled property. Ano yung kailangan mong i-check kung untitled siya? At least yung tax declaration nakapangalan doon sa seller. Kasi under the law, while a tax declaration is not the best evidence of ownership, ang tawag nila doon, it's a prima facie evidence of ownership. Kasi ikaw yung in possession. The fact that you were given the tax declaration, that means you are paying and therefore you are in possession. Ayun. Okay. Diba? So, remember, kung walang title kasi untitled pa, then at least check if meron siyang tax declaration. Yes. Well said, Dep Bob. So again, thank you po uli. Hope we can invite you again next time. Yes. Gladly. Babalik ka, I will return. Yan, maraming Ayan. salamat. And that's all for now, mga kahuntahan. Sana po ay marami kayo natutunan dito sa ating episode today. At maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Oyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Kita-kita po tayo ulit sa susunod po nating episode na nasa bago na ang ating time slot every Saturday at 7 p.m. Dito po sa ating paborito nyong Legal TV talk show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.